ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ngayon, makikita mo ang solusyon sa sira. Kita mo? Ano man mangyari sa atin ngayon, nangyari na ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulit-ulit na lamang to. Kaya nga ang Quran tapos na eh. Paulit-ulit na lang ang mangyayari. Bidadunya na lang ang madadagdag. Bidadunya na lang. Pero ang bidadiin, hindi na madadagdag maliban sa mga gagawang bidaa o bidaa hasana. Hindi na pwede yan. Kung ano ang mangyayari sa atin sa panahon, kapag pinag-aralan mo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mo agad ang solusyon kung paano ang solusyon sa isang problema ng community. Hindi ba ngayon, halimbawa, sabihin natin, ang gusto ng mga kamusliman ay pinipilit na lang ipagbuklod ang mga Muslim. Hindi ba? Walang alinlangan to. Sino bang hindi Muslim ang hindi niya gusto magkabuklod-buklod? Ang mga Muslim. Pero hindi nila alam na sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag alis niya ay magwawatak na ang mga Muslim at mananatili na ang pagkakawatak-watak hanggang sa madurog na ang mundong ito. Kita mo? Pero pilit mong ipinagbubuklod, ang hindi mo alam ay patuloy na itong magwawatak-watak. Ngayon, kung gusto mong magkabuklod, tingnan mo ang sira ngayon, kung paano nagbuklod-buklod ang mga sahaba. Kasi kaya bakit nagkakawatak, ito ang nawala. Ayaw nang mag-aral ng mga Muslim. Kita mo? Paano magkakabuklod ang may pinag-aralan sa Islam at walang pinag-aralan? Kung titignan mo ngayon, hindi yun ang solusyon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit matitibay ang mga Muslim, nagmahalan at higit pa sa kapatid sa dugo na hindi mananampalataya, mas nagmahalan ng mga Muslim na ito, mataas ang kanilang iman, sila'y nagkakasundo, wala itong makikita yung mga nag-aaway sila, kung meron man may solusyon silang agad na gagawin. Subhanallah, ano ang magiging solusyon para gusto mong magkabuklod ang Muslim? Kaalaman. Dahil sila noon ay lahat nag-aaral, silang lahat ay nagkakasundo. Ngayon ay hindi na nagkakasundo ang mga Muslim because iniwanan nila ang pag-aaral at mga maling akida at tawhid ang pinanghawakan. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magpapatuloy na pag-alis ko ang pagkakawatak-watak ninyo at mananatili na yan. At nagsimula ito kay Ali at Muawiyah radhiyallahu anhuma na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag-alis niya, magsisimula ng mag-away ang mga Muslim, magkakawatak at ito'y mananatili na. So kung gusto nating mapanatili ang mga Muslim na magmahalan, mag-unite, knowledge muna. Hindi mo pwedeng ipag-unite ang walang knowledge at merong knowledge. Kailangan mag-aral silang lahat para sila ay magkaunawaan at magkaintindi. Katulad ng pag-aaral natin sa sira. Kapag pinag-aralan natin ito at may problema tayo, balikan ng sira, alam agad natin ang solusyon. At tayo ay mapapayapa dahil tinignan natin ang kasagutan mula sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag pinag-aralan natin ang sira, makikita natin kung paano niya tinanggal sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paganism. Ang pagsamba sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, ang pamumuhay sa kadiliman, kung paano yan tinanggal. Makikita natin sa mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi mo ito malalaman kung hindi mo pinag-aralan ng kanyang buhay kung paano ang mga tao inilabas sa dilim, paano tinanggal sa gawaing mga paganism, paano tinanggal sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tanging solusyon lang para malaman mo ito'y mapag-aralan mo ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano niya binigyang pananalig sa pahintulot ng Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong walang tunay na pananalig sa dakilang tagapaglikha. Paano niya ipinalaganap ang Islam? See? Paano niya pinalaganap ang Islam? Mayroon bang sahod? Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, humihingi ba siya ng sahod kapag siya'y nagpapalaganap? Humihingi ba siya ng proof para maipakita na siya ay nagpapalaganap ng Islam? Na katulad ng nakikita natin ngayon, kada galaw ay ipinapakita sa madla na ginagawa nila ito. Utos ba sa Islam ang isang magdawa ka at igagawin mo, i-upload mo at ipakita mo lahat ng ginagawa mo? Ginagawa ba yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganong dawa? So kung hindi mo kilala ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, talagang gagawin mo yan. Pero kung kilala mo ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, never na never mong gagawin ang pagdadawa mo ay gawin mong pakitang tao. Dahil kahit hindi ka magpakitang tao, kung ganyan ang estilo mo, hindi ka makakaligtas sa pakitang tao.
Kaya naman ang mga gawang mabuti ay mas mainam kung itinatago. Kung nga si Umar bin Khattab radiyallahu an, nagduduwa lang, nagtataas lang ng kamay sa masjid, ay binabatukan niya ito at pinapauwi niya doon magduwa. Bakit dito ka magduduwa? Hindi pa pwede sa bahay mo yun, nakatago ka, umilingi ka sa tumantala. Bakit dito? Hindi ka ligtas sa pakitang tao. Kita mo, tinatapik niya yung likod ng kanilang mga batok. Hindi niya pinagagawa yan dahil hindi ka magiging ligtas sa pakitang tao. Like for example, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit ang sunnah gusto niya sa bahay lang? At minahigit niya pa ang reward dito kaysa sa obligatory prayer. Kung gagawin mo sa bahay ang obligatory prayer. Yes, alam natin ang obligatory prayer sa masjid. Obligado sa lalaki, kasama lahat na may kakayahan at walang dahilan. Kung may dahilan, alhamdulillah. Ngunit kung walang dahilan dito. But in sunnah, ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung tutusin na magsunna ang lalaki sa masjid. Gusto niya sa bahay. Mas mainam pa ito even na sana sa Madina. Bakit? Dahil ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga gawaing pakitang tao. Malalapit ka sa pakitang tao kasi kung maraming nakakakita na nagsasala ka. But in obligatory, wala tayong magagawa. That's the command, that is the order na dapat natin sundin. Pero ang sunnah, sabi niya, gawin niyo sa bahay. Dahil kung nagawa mo ang obligatory prayer na pakitang tao, may pambabayad ka sa araw ng paghukom, yung nakatago mong ginawa, aabot ng alas mata sa mga maanghel na tingnan ang kanyang mga sunnah, at ang mga sunnang ito ay may pag-asa kang pambayad mo na walang pakitang tao. Diba? So meaning, kung ang ginagawa mo ay mga pakitang tao o nalalapit na maaari kang magpakitang tao, iwasan ito mga kapatid ko sa pananampalataya dahil hindi ito estilo sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung pag-aaralan natin ang kanyang buhay. Actually, ipinalaganap niya ang Islam kapalit pati ang kanyang buhay kahit ikamatay niya ito hanggang sa finally ay ang Arabian Peninsula, ang lahat ay nag-Muslim sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So malalaman mo yan. Kapag aaral lang, sira kung paano napalaganap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at paano nag-Muslim ang buong Arabian Peninsula bago siya mamatay, na namumuhay sa kadiliman, kaignorantehan, kamangmangan, paganism, pero bago siya mamatay, buong Arabo, doon sa Arabian Peninsula, nag-Muslim lahat ang mga tao. Iba-ibang mga ugali ng mga tao, kayang-kayang naging Muslim dahil sa ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano niya maipapakita sa tao na tatanggapin nila ang Islam. Mapag-aaralan mo yan kung paano nila tinanggap ang Islam. Kahit ayaw nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bandang huli tatanggapin siya. Kahit kalaban sila, bandang huli tatanggapin siya. Pag pinag-aralan mong sirang, makikita mong sikreto kung paano nila tinanggap, kahit kaaway nila, kahit nahit nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.